Nandito pa rin po tayo sa series with regards to the beginning of the church. Marami sa atin, sabi nga, sa pananampalataya po natin, ang pagkakaunawa po natin, yung church is yung building. Di ba? Pero ang sabi sa Biblia, ang church comes from the words ecclesia, which means called out ones, mga tinawag. So tayo, kaya nga po sinasabi natin, tayo yung church. Di po ba sa Book of Acts? We are the church. Kasi ang tinawag ni Lord doon, ang establish ni Lord doon, nagsimula sa mga apostles, sumunod yung mga tumanggap, and all throughout as they preach the gospel of our Lord Jesus Christ, makita po natin, una ilan? 3,000. Pangalawang preaching is 5,000 at marami pa po na tumanggap during that time. And along the way, makita po natin, kagaya nga ng mensahe natin last 2 weeks, it's about persecution. Tama po ba? So ano ang matututunan natin? When you are persecuted, if you know the truth, stand on the truth. Di po ba? So, hindi ko mo na-persecute na tayo, iiwanan na natin yung katotohanan. Di po ba? Yung nga sabi, di ba kay Ate Ima, sabi nga, the more they persecute, si James at si Peter at si John, ano nangyari? They preach more because they stand on the truth. At isa pa, sabi nga, yung Holy Spirit ang nagwo-work sa bawat isa po sa kanila. Amen po ba? Kagaya nga po, sa mensahe ni Kuya Jess, di ba napakaganda yung example na ginawa niya, di ba yung babae na yon. Tayo, hindi pa tayo aabot sa punto na yon. Kumbaga napakasimple lang ng persecution. Simple rejection, simple question kung minsan tumitigil na tayo. Tama po ba? So the Book of Acts is teaching us how to be good witness of the church. Unang-una, we must be a true believer. We must be baptized. We must share, di ba? Dahil yun po yung sinasabi sa Acts. Sabi pa, they continue steadfastly in apostles' doctrines and fellowship, prayer, and breaking of the bread. Tama po ba? In everything that God does, may ginagawa po si Satan para i-minimize yung impact ng ginagawa ni Lord during that time. So nakita natin the last time, anong ginawa niya? He used the Sanhedrin to persecute yung mga early Christians para isipin na, wag na kayo mag-preach. Wag nyo nang i-preach ang resurrection, wag kayo mag-preach with regards to Jesus. Anong ginawa ng mga apostles? They continue. Diba? Nagpatuloy sila, nanalangin sila at humingi ng kalakasan sa Panginoon. So kung titignan natin, sa Acts 2 pa lang, makita na natin na ito yung, nung unang i-preach yung gospel, ito yung naging response po nila. Hindi sila tumigil. At ano yung pangako ng Panginoon? Praising God and having favor with all the people. Anong sabi niya? And the Lord added to the church daily those who were being saved. Kaya nga po sinasabi natin, yes, gumagamit si Lord ng mga tao upang dalhin kayo dito. Pero ang katotohanan po nun, si Lord pa rin ang kumikilos sa buhay ng bawat isa para magawa natin yung purpose niya. Tama po ba? Kaya marami tayong invite, huwag tayo maging proud sa sarili natin, ay ako ang nag-invite dyan. Tandaan po natin, the Lord is the one who is adding to the church. So He is the one working in adding the church. He is also the one who is working in the life of each and everyone to be saved. Agree po ba tayo doon? Yan. Tuloy-tuloy po natin. So, kung titignan natin yung picture ng early church, napaka-victorious po nila, di po ba? Kasi nakikita nila, nawi-witness nila yung miracle. Anong miracle yung ginawa? Di ba? Yung lame, di ba? Yung lame, lumpo. Di ba, ilang taon siyang lumpo, simula pagkabata, di ba? Pero napalakad nila. Kaya nga po, makikita natin the word of the Lord, the Holy Spirit is working. Kumbaga, talagang hindi kayang i-explain, pero alam ng mga nakikinig, whether they are Christians, whether they are non-Christians, alam nila na yung miracles na nangyayari ay hindi basta-basta gawa ng tao lamang. Ito ay gawa ng Diyos. Kaya nga po, di ba, makita natin, bakit pinakawalan si Peter at si James. Tama? James po, di ba? John. Peter and John, di po ba? Bakit pinakawalan ng Sanhedrin? Kasi hindi nila ma-dispute yung nangyaring miracle. Bakit? Kasi nandun yung pinatayo nila, di ba? Kumbaga, andun siya. Ito yung proof nung power ng Panginoon. Ito yung proof ng Diyos na sinasamba namin. Tama po ba?
So, kaya nga po makikita natin, despite the persecution, if they have and they know the truth, hindi po sila magpapatinag. So, nawa ganon din po tayo. So, sabi niya, ito yung last verse ni Kuya Jess. Tama ba, Kuya Jess? Last week, sabi niya, ano ang sabi dito? And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. They were all filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness. Pero bago nangyari ito, ano po yung previous verse? Di ba? Nag-testify si Peter and John kung anong nangyari sa kanila. At anong naging response ng mga believers during that time? Nag-pray sila at humingi ng boldness. Di ba? Sabi nga ni Kuya Jess, tayo kung minsan pag nag-persecution, ang hinihingi agad natin, protection. Di ba? Protection. Pero ang dapat hingin pala natin is yung boldness to continually preach the gospel. Tama po ba? So, our next series is titled, When Sin Enters the Church. So, ibig sabihin, makikita natin na napaka-successful the work of the Holy Spirit in establishing the church. Tama po ba? Miracles is happening. People has been transformed. People have been baptized. Imagine natin, sabi nga dun sa binabasa kong reference, sabi nga niya, kung i-imaginein mo, yung ganun karaming tao, isipin mo, 3,000 tao ang binaptize one day. Sa second sermon, 5,000. Gano katagal na i-baptize yun? At ilang tao ang kailangan mo para i-baptize yun? Sabi nga dito, nagbibiro na, ilan daw yung ibabaptize sa anniversary? 85 na daw, sabi ni Kuya Glenn Ford. Kaya by 10 na ibabaptize. Isipin nyo, 85 pa lang yun. Paano kaya 3,000? Imaginein po natin how great the work of God during that time. Pero sabi ko nga, as the Lord is working, Satan is also working. Bakit? Gustong ipakita ni Satan that he can defeat the purpose of God. Kaya nga po kapag Kristiyano ka, di ba? In every victory that you have, may taong naiinggit. Bakit? Di ba? Because hindi po nawawala yon. But if you stand on what you do and you know what you do is right, you will, kumbaga magpapatuloy lang tayo. Focus lang ba? Focus. Di po ba? So sabi nga po natin dito. So ang verse natin, makikita natin sa Acts chapter 5, 1 to 11. So sabi ko nga kanina, binasa ni Kuya Mon, pero dahil walang nagbasa, at sino po nakapagbasa ng Bible verse ngayong araw? O, ilan lang sila. So, magbasa tayo ngayon. Sige po, tayo po tayo. Sige po, tayo po tayo. Yan. Yan. Sige po, basahin po natin yung ating verse. Simula po sa Acts chapter 5, verse 1 to 11. So, sabi po niya sa verse 1, But a certain man named Ananias with Sapphira sold the possession, and he kept that part of the proceeds. His wife also being aware of it, and bought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and give back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it on your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon those who heard these things. And the young men arose, carried him out, and buried him. Now it was about 3 hours later when his wife came, knowing what had happened. And Peter answered her, Tell me whether you sold the land for so much. Yes, for so much. Then Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came among all the church and all those who heard these things. Siguro sa iba, when they look at this verse, ano yung magiging, sipin natin, ano ba yung magiging tema ng mensahe na to? Diba? Siguro sa iba,
Giving to, giving. Kaya nga, I have been kung kanina, sabi ko nga, pagkatapos sana natin magbasa, may tatanungin na sabihin ko, tignan nyo nga yung katabi nyo kung nakatayo pa. Di ba? Sabi nga po nila, kung minsan pag ipinits po itong verse na to, sabi nga, at gawin ni Lord, yung ginawa niya dito, ilang kaya matitira sa church? Di ba? Ilang kaya yung matitira sa church? Pero sabi nga po natin, ano ba talaga yung katuruan na sinasabi po sa atin when we come to read yung chapter and verses na to? Ano ba yung matututunan natin sa buhay ni Ananias at ni Sapphira? Di po ba? Nag-umpisa tayo sa chapter 5 verse 1. So, makikita natin in understanding, para makita natin yung tamang konteksto ng katuruan na to, kailangan tayo mag-umpisa sa Acts 4:32. Pero hindi ko na po pinabasa kasi masyadong mahaba yon. So para mas malaman po natin, in order to make an outline, para mapag-aralan po natin mabuti, may 4 na puntos po tayo dito. So sabi nga natin, to know the story of Ananias and Sapphira, first, we need to understand the setting. Diba? Pangalawa, kailangan natin tignan ang kilalanin kung sino ba si Ananias at si Sapphira. Pangatlo, tignan din natin ano ba yung kasalanan po nila. So, nung binasa natin, ano po yung kasalanan ni Ananias at Sapphira? They lied to the Holy Spirit. O, nang dahil sa pira, sabi nga na iba, nang dahil sa pera. So, kontrakto. Pang-apat, ang sabi po natin, so para makita po natin, maunawaan po natin dito, yung pang-apat po is yung sentence. Ano ba yung naging sentensya ng Panginoon? Which is very clear naman, di po ba? So tignan po natin. So sabi dito, the first setting that we will see, Satan tried to persecute yung mga believers during that time. Di ba? Binalaan nga sila, huwag kayong magsalita. So sabi dito, when Satan failed in attacking the church from the outside, he decided to attack the church from the inside and use people who were part of the fellowship. Tama po ba? Sa mga nagbabasa ng Bible, sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, did Jesus warn the disciples that this will come? Amen, di ba? Winarningan na sila. Bago pa nangyari ito, may warning na si Jesus Christ. Hindi pa man umaabot sa cross ang ating Panginoong Jesus, nung tinuturuan niya yung kanyang mga disciples, sinabi na niya yung bagay na to. They have been forewarned, kaya hindi na bago sa kanila ito. So kung titignan pa rin po natin, so to set para mas maunawaan pa natin yung settings ng takbo na magiging istorya natin, sabi po ni George MacDonald, sino ba si George MacDonald? Sino po may kilala? Sabi ko na nga lang ba, gagaling talaga eh. So, isa po siya sa Scottish author and Christian Congregational Minister. Ano po yung sabi niya dito? Half of the misery in the world comes from trying to look instead of trying to be what one is not. Naunawaan po natin yung gusto niyan sabihin? Dahil international na nagsabi, pasimplihin natin. Sabi ni Mang Donald, sabi niya, half of the misery in the world comes from trying to look like somebody instead of trying to be somebody. Ano po ibig sabihin natin? Madalas sa atin gusto nating manggaya. Ayaw nating i-establish yung sariling tayo. Nagiging plastic tayo. Amen. Bakit? Di ba? Mas gusto ni Lord, kasi may purpose. We are created uniquely. Hindi niya tayo create to imitate somebody or someone. So when you are trying to be someone, anong nangyayari? Hindi lumalabas yung totoong ikaw. So ito po yung, kumbaga, kung makikita po natin with this quotes, maunawa na natin saan patakbo yung istorya ni Ananias at ni Sapphira. So, una, tignan natin, sabi ko nga para maunawaan natin, kailangan natin tignan yung unang parte, which is the settings. Ano ba yung settings? Ano ba yung nangyayari during that time? Ano ba yung kaganapan during that time? So sabi nga po natin, kung titignan natin, yan sa Acts chapter 2, they continue steadfastly. Na-arrest si Peter and John, di ba? Yan. Finish niya yung Sanhedrin. Last 2 weeks, naging message natin na yan at pinagbawalan sila na mag-preach. So yan po yung settings during that time. Pero nagpatuloy pa rin si Peter and John kasama ng mga early disciples. Tama po ba? So tuloy po tayo. Yan.
Sabi niya sa verse 32, kung titignan po natin dito, hindi ko na po babasahin, makita natin dito na yung yung mga believers, anong nangyari? Anong naging response nila sa persecution? Sabi ko nga sa inyo kanina, nung pine-persecute sila from the outside, lalo silang nagkaisa at nagsama-sama at magtulungan. Tama po ba? Sa halip na magkawatak-watak sila, anong nangyari? Mas lalo po silang nagkaisa at nagsama-sama. Tama po ba? Mababasa po natin yan sa verse 32. Anong sabi niya sa 33? And with great power, the apostles gave witness to the resurrection. The very thing na sinasabi ng Sanhedrin sa kanila na huwag niyong gagawin, yun pa rin talaga yung ginawa niya. Diba? Kagaya ni Daniel, sinabing manalangin lang kayo sa estatwa ni King Nebuchadnezzar, diba? Anong ginawa ni Nebuchadnezzar? King Darius. So anong ginawa ni Daniel? Huminto ba siya? Hindi. Nanalangin pa siya, nabukas yung bintana para makita siya. So, yun po yung naging response nila. So, ano pa yung naging response nila? So, dahil walang tutulong sa kanila, imagine po natin ito during that time, lahat po ng against sa Sanhedrin, against sa Jewish Council, hindi po sila pwedeng makahanap ng trabaho. They are considered as outcasts. So sa dami po ng tao during the time coming in Jerusalem because of this festival, hindi lang po yan 5,000. Ang estimate po dyan is around 500,000 up to 2 million people. So, itong mga kwan na to, paano nila susuportahan yung kanilang sarili? They cannot ask the Sanhedrin to support them because Sanhedrin is against them. So anong nangyari? Sila po mismo ang nagtulong-tulong. So that is the settings during that time. So ibig sabihin, they are persecuted from the outside, pero nung ginawa po nila, they come together as one family, standing strong against the persecution they faced. So, kung imagine na natin si Satan, akala niya mapagwawatak-watak niya itong mga Christians during that time, pero ang naging epekto is iba. So, ibig sabihin, hindi naging matagumpay yung ginagawa niya that is attacking from the outside, kaya nag-change siya ng tactics. And we will see it the later part. So ano yung makikita po natin dito sa verse na ito? So, makikita natin na mayroon silang pagkakaisa. Tama po ba? They are united, sabi dito, of one heart and one soul. Nandun din yung selflessness. Kasi kung ano yung pag-aari ko, pag-aari ng bawat isa. So, ang iniisip nila, kung ano yung kailangan during that time, they are willing and ready to help. Amen po ba? They are selfless. Ano pa? They are sharing. Di ba? Sino dito ang sharer talaga? O sharer lang ng kwento? Di ba? Si Kuya Jess yun. There is providence. Ano po ibig sabihin ng providence? Ito po yung patuloy na pagpapala na galing sa Panginoon. God is in control of that situation. So if there is providence, if there is unity, there is selflessness, there is sharing, and there's the God's providence, ibig sabihin, there will always be provision. Tama po ba? So, ano pang meron makikita natin? Because of this provision, there is also generous giving. Bakit naunawaan nila yung purpose po nila? And then, there is faithfulness. Bakit po nagkaroon ng faithfulness? Kasi nakikita nila patuloy na pagkilos ni Lord during that time. Tama po ba? Kasi, isipin nyo, ganito karami tao na against sa government during that time, na wala silang matakbuhan kundi ang bawat isa lamang, but hindi sila pinagkukulang ni Lord. Isn't that amazing? Di ba? Napakaganda nung patuloy na pinapakita ni Lord that hindi matatalo ni Satan yung kanyang purpose. Amen po ba tayo doon? Amen. So tuloy tayo. So ano pa yung makikita natin dito? So now, kung babasahin natin ang Acts 5, anong first word na makikita natin doon? Diba? Sabi niya sa English, NKJV, siguro sa ibang translation is di natin makikita. Yung salitang but. Diba? Kasi hindi natin mauunawaan yung konteksto ng Acts chapter 5 kung hindi natin nauunawaan yung salitang but. Bakit ba nag-umpisa ito sa salitang but? So, halimbawa na lang po tayo. Halimbawa, sasabihin ko kay Kuya Rod, Kuya Rod, ang galing mo, but. Diba? Ate Sally, ang ganda ng boses mo, but ano iisipin natin? Ayos na sana, pero parang may problema.
Di po ba? Kumbaga, ang ganda na sana, pero ba't may bat sa dulo? Di ba? Parang sa mga asawa natin, mahal na mahal kita, pero. Di ba? Kapag ang isang statement, in-end mo sa pero, or in-start mo sa pero, ibig sabihin, may pangyayari before or after. May kasunod na reasoning. So this is the same context na dapat nating maunawaan para makita natin kung ano yung sinasabi sa Acts chapter 5, verse 1 to 11. So, sabi niya, kung makikita natin, bago tayo dumating sa Acts chapter 5, verse 1, may biglang istorya na lumabas tungkol kay Barnabas. Sino ba si Barnabas? So, eto sabi dito, Joses, who was named Barnabas by the apostle, ang translation po niya, son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Kaya nga po, di ba, ang tinuturo namin sa bawat isa, pag magbabasa kayo ng Bible, read 10 verses back, 10 verses below. O kaya, kapag binasa natin, whole paragraph. Kapag hindi natin makuha yung whole paragraph, balik tayo dun sa previous paragraph. So ito po yung nangyari dito. Kasi kung titignan po natin, parang hiwalay yung tungkol kay Joses dun sa sinasabi hanggang verse 36 hanggang verse 35 ng chapter 4. Tama po ba? Bakit biglang nasingit si Barnabas? At bakit biglang sa chapter 5 verse 1 sinabi doon, but Ananias and Sapphira. So, ibig sabihin, there is comparison, there is something here na dapat nating tignan. Tama po ba? Kasi kung hindi natin titignan at may mensahe ko lang, pupunta yung mensahe ko sa tithes and offering. Tama po ba? Gusto niyo bang yung takbo ng mensahe natin? Pero hindi po yun yung konteksto ng mensahe po natin ngayong araw. So, makita natin, banggit before mentioning Ananias and Sapphira, Joses or Barnabas is being mentioned. Yan. So, sino po ba si Barnabas? Kamag-anak ni Hestas? Sino po yan? So, sabi dito, Joses Barnabas was a spirit-filled man who was encouragement to the church because he gave his all, sabi niya, to the Lord. Not every believer can be Peter and John, but we can all be like Barnabas and have a ministry of encouragement. Tama po ba? Hindi man tayo makapag-preach ng katulad ni Peter and John, pero we can be an encouragement to the people around us. Simpleng bagay lang. Kapag nagme-mensahe, tahimik ka, hindi ka nagpe-Facebook, encouragement na sa katabi mo yon. Kasi pag nakikita ka niya nagpe-Facebook, nagse-cellphone, anong gagawin ng katabi mo? Mag-cellphone nga rin ako, uy, naka-encourage ka, mali nga lang. Di po ba? Nagkukwentuhan kayong dalawa, narinig nung nasa likod mo, ay, okay lang pala magkwentuhan na lang kami. Pero kapag nakita ka, nagsusulat, nagja-jot down notes, anong mangyayari? Ay, next time, magsusulat na rin ako. Tama po ba? Those simple things we can do. Hindi mo po kailangan ng maraming katuruan, but those things, the things that we do, can either encourage or discourage somebody in the church. Tama po ba? At makita natin si Barnabas, ang sabi, he is the son of encouragement, talagang specific na isinulat. So, para malaman pa po natin kung sino si Barnabas po yung nakasama ni Paul during his missionary journey. Hindi po siya ordinaryong Christian. So, makita pa lang natin dito, una siyang nabanggit, and all throughout the book of Acts, he has been mentioned 20 times together with Paul. At makita po natin, siya rin po yung nag-guide kay Mark. Siya rin po yung nag-encourage kay Mark na magpatuloy. Pero at the end of a missionary journey of Paul, humiwalay din po siya kay Paul to work with Mark. Dahil ayaw ni Apostle Paul na isama si Mark. So natakin lang po natin sa base natin. So alam na natin kung sino si Barnabas. Hindi siya, kumbaga dito, ito pala yung umpisa niya na ipinakilala siya. After this, makita natin his works. Bakit anong sinabi dito? Sabi niya, he gave it all, he gave his all to the Lord. Kaya nga makikita natin na kung yung puso natin kay Lord, kayang-kaya nating ibigay lahat. Tama po ba? So, ito po yung puso na bago sinabi yung istorya ni Ananias at Sapphira, sinabi muna yung istorya ni Barnabas. So, makita na natin. Kaya nandoon yung
but. We need to look at the story of Ananias and Sapphira, i-mirror natin sa story ni Barnabas. Amen po, nakuha na natin? Amen. So, tuloy po tayo. So, sino ba si Ananias and Sapphira? So, we finished with the settings. Alam na natin kung paano natin uunawaan yung pag-aaral natin ngayong umaga. So, tingnan naman natin si Ananias and Sapphira. Nabasa pa po ba natin si Ananias and Sapphira on other part of the Bible? Nabasa pa natin, they reference them to something negative. Tama po ba? Barnabas, pag nababasa natin, magaganda yung kanyang mga ginagawa. Pero when Ananias and Sapphira, mababasa natin, ang nire-reference is yung kasalanang ginawa nila. So kung tayo kaya, pag ikinwento tayo ng mga kapatid, anong gusto natin? Maikwento tayo sa nagawa nating mali o ikwento yung nagawa nating mabuti? Di ba? Tayo rin gusto nating maikwento yung mabuti, ipakita yung mabuti. Dahil ayaw natin na napupulaan tayo. Tama po ba? Ayaw natin na mailabas yung negative natin. Tama po ba? So, ito po yon. So, when we look at Ananias and Sapphira, ang sabi nga, sa verse 1 po tayo, Ananias means God is gracious. Di ba? Ganda pala ng pangalan niya, Ananias, God is gracious. Maawain o mapagpala ang Panginoon. Tama po ba? So, si Sapphira naman, it means beautiful. Bakit? It comes from the root word sapphire. Yung, tag doon, yung stone, precious stone. So, ibig mong sabihin, sabi nga nung commentator, sabi nga, umpisa pa lang, di ba, may pressure na tong dalawang tao na to. Kasi yung pangalan nila, it should reflect, yung buhay nila, it should reflect the meaning of their names. Pero pag nabasa natin moving forward, does it reflect? Hindi po, di ba? Hindi po, because of their actions in Acts chapter 5. So makikita natin, the question here is, unang tanong natin, sabi doon, are they believers? Mananampalataya ba sila? Mananampalataya ba sila? I think so. Yes, mananampalataya po sila dahil kasama sila ng mga apostles. Hindi po sila pwedeng sumama doon kung hindi sila mananampalataya kasi takot sila sa Sanhedrin. So if they join people during that time, ibig sabihin, mananampalataya po sila. They are believers. Pangalawa, have they been baptized? Yes. Bakit? Hindi sila pwedeng i-allow na sumama sa grupo nila kung hindi sila magpapabaptize. Kasi ang requirements during that time, repent and be baptized. So, dahil kasama sila, ibig sabihin, they have been baptized. Siguro may magtanong, Pastor, may specific ba sa Bible na nasusulat yan? Ang sagot dyan, there are implied things in the Bible na hindi na dapat isulat. Because the believers during that time, the Bible described them as those who have been redeemed. Anong ibig sabihin ng redeemed? They heard the gospel, they repented of their sins, and they baptized. Bakit po napaka-importante nung mabaptize sila? Kasi ipinapakita doon na tatalikuran ko na yung pagiging Hudyo ko, tatalikuran ko na yung tradition ng Judaism para i-follow itong bagong katuruan which is through the apostles. So makita po natin. So during the time, alam na nila, yung taong susundan nyo is ipinako sa cross, pinatay. So, bakit susundan mo pa yon? At publicly, you will show to them na ready akong gawin ito. O ba? So, yan po siya. Pangatlo, anong sabi niyan? They witness the wonderful works of God. Amen. Kaya nga sila naging believers, kaya nga sila nagpabaptize. They witness the wonderful works of God. Kaya nga rin sila gustong tumulong at magbigay. Tandaan po natin, ang mga tao po, sabi nga ng ating Panginoon, the Lord chastise those whom He loves. So kung pinababayaan ka lang ni Lord sa mga kasalanan mo at walang conviction sa puso mo, alam mo na isagot, love ba ako ni Lord? Hindi, sabi nila, lahat tayo mahal ni Lord. Yes, mahal tayo ni Lord. Andyan na, di po ba? But those whom the Lord, sabi ni Lord, those whom I love, I chastise. So, nakaranas sila ng chastisement. Pangatlo, are they part of those who continued steadfastly in apostles' doctrines and fellowship and in the breaking of the bread? Kasama ba sila doon sa early church? Amen po lahat yan.
So ang tanong natin ngayon, Pastor, kasama na pala sila lahat, believer na pala sila, bakit pa nila nagawa yon? It tells only one thing. Hindi como Kristiyano na tayo, we are immune to sinning. Lahat pa rin tayo may pagkakasala. Yung tanong nga sa BS, sino po nakinig BS last Tuesday? Sabi ba? May maliit at may malaki bang kasalanan? Di ba? Kung pare-pares din pala ang kaparusahan ng kasalanan, gawin ko na lang yung mas malaking kasalanan. Di ba? Pero tandaan po natin, sinabi po yon because there is only one atonement for our sin, which is the blood of our Lord Jesus Christ. Isa lang na lang po yon. So, makikita po natin dito, pinapakita rin dito na hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi ko mo na-baptize ka na, hindi ko mo nasa simbahan ka na, hindi ko mo na-witness mo itong mga bagay na to, hindi ka na magkakasala. Nagkakasala pa rin po tayo. Iba-iba nga lang yung kasalanang nagagawa natin. Siguro yung ginagawa mo is okay lang sa'yo, pero sa iba ay hindi okay. Pero tandaan po natin, yung salitang kasalanan means missing the mark. Hindi lamang po yung sinasabi natin na mabibigat na kasalanan. Because our God is holy, He demands holiness, and if you miss the mark, you are a sinner. Kaya nga mahirap maging holy. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak so we can have that righteousness imputed unto us. Ginawa na ni Lord, ang sabi niya lang niya, believe, repent, baptize, and continue steadfastly in apostles' doctrines, fellowshipping, breaking of the bread, and prayer. So makita po natin, hindi ko mo nasa simbahan na wala ng kasalanan. Even me, lahat po tayo makasalanan. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ang sabi sa Bible, nagsisinungaling ka. Tama ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. So, ano ba yung kasalanan nila? Ito na, sabi doon, and he kept back of the proceeds. Ano ba yung kasalanan po nila? Yan. Is it lying? Nagsinungaling ba sila? Is it greed? Is it disobedience? Is it pride? Or is it simply hypocrisy? Ano po yung kasalanan nila? Wala pong all of the above, ha? Lying. Sige, lying. Sige po, tuloy natin. Ilan po yung lying? Sige po, tuloy lang natin. Dahil ako po yung nagme-mensahe, ako yung tamang sagot. Tama po ba? Opinion nyo lang yan. So, ang sabi dito, we can hide anything we want from people around us, but a secret sin on earth is an open scandal in heaven. Bakit po natin sinabi? God sees, God knows. Sa tingin po ba natin, kung simpleng nagsinungaling lang si Ananias and Sapphira, paano kaya nalaman ni Peter na nagsinungaling si Ananias and Sapphira? Nabasa po ba natin na kinausap, oy, kanino nyo binenta yung lupa? Magkano yung pagkakabenta sa inyo? Nabasa po ba natin yon? Hindi, di ba? Sabi natin, is it greed? Sakim sila. Pero, di ba pag-aari nila yon? Nanguha ba sila ng hindi sa kanila? Hindi, di ba? Is it disobedience? Sinabi ba nabasa ba natin sa Acts chapter 2 na sinabi ng mga apostles, lahat ng pag-aari nyo, ibigay nyo sa amin para masuportahan sila. Nabasa po ba natin yon? Hindi, di ba? They give it all willingly. So there is no disobedience. Yes, we can say there is greed, pero greed is something that you take something na hindi para sa'yo. So is it pride? Liquid or powder? Is it a hypocrisy? Yan, is it hypocrisy? So makikita natin, ang tanong pa rin dito, what is their sin? So, sabi nga po natin, depende sa nagtuturo, depende sa anong pagkakaunawa nila, depende sa kung anong ipunto nila, yun po yung magiging sagot dito sa tanong na to. Kaya po, kung may kung may objection kayo sa sagot ko, mag-uusap po tayo sa barangay. So what is their sin? Ang sin po ni Ananias and Sapphira is hypocrisy. Di ba? In-establish na po natin kanina, ipinakita natin yung comparison ni Barnabas at ni Ananias and
Sapphira. So sige, ikumpalin po natin kung ayaw nyo pa mag-agree. Hypocrisy is deliberate deception trying to make people think we are more spiritual than we really are. So, sabi dito, putting on a lovely front in order to conceal the sin. Sabi ko nga kanina, if it's simple lying, hindi na kailangan Peter ng work ng Holy Spirit para sa kanya para malaman. Kasi paano mo malalaman yung kasinungalingan? You need to present witnesses. Tama po ba? O ito yung bumili ng lupa mo, ito yung presyo, ito lang yung binigay mo, kaya nagkasala ka. Hindi po nangyari yon. So it's not lying. Tama po ba? So tuloy po natin. Kaya nga po ito yung sinabi natin kanina, in-explain ko na po yan, kaya iko na lang po natin. Bibilisan na lang po natin. So, itong salitang but, it means you should compare these two. Tama ba? Nasabi ko na po yan kanina, di po ba? So, yan po siya. Because of this word, ibig sabihin, there is comparison between these two. Hindi sila equal. So, hanapin natin yung diferensya between Barnabas and Ananias and Sapphira. So, ano yung pagkakaiba nila? Yung isa, he give it all. Yung isa, he give it part. So, bakit po natin sinasabing hypocrisy? Kasi, dahil sinabi sa Bible, nakita nila na hindi naman sasabihin ng son of encouragement. Parang sinabing, pinuri si Barnabas. Kilala si Barnabas birang ito. So, si Ananias and Sapphira, ang mindset nila, ay, magbigay din ako para masabi rin akong encouragement. Tama po ba? Pero ang mali po nila, hindi naman po sinabi ng mga apostles na magbigay kayo, kundi nagbigay sila, may kupit pa. Walang problema dun eh. Pero ang sinabi kasi nila, tinanong sila ni Peter, oo, lahat yan. Kumbaga, kung ako ang magbibigay, kapag tinanong ako ng bibigyan ko, di ba? Anong sasabihin ko? If you are willingly, kumbaga, nasa puso mo yung pagbibigay. You will not hold back something. Kapag buong-buo yung puso mo sa pagbibigay. So, makita natin yung difference ni Barnabas and ni Sapphira. So, ano po yung masasabi natin dyan? We can either be an encouragement or God's example of judgment. Our simple action can be an encouragement or God example of judgment. Tama po ba? Hindi lang to issue ng pera. Motive of the heart. Tama po ba? Hindi lang ito issue ng pera, nabanggit lang kasi doon. During this time, how they support each other. So, tuloy po tayo. The sin is hypocrisy. Bakit ito po yung unang sin? Ang dami namang sin na pwedeng itackle during that time. Pero bakit hypocrisy? Di ba? Kung minsan, nadi-discourage tayong pumunta sa simbahan kasi sinasabi, ay maraming hipokrito dyan sa simbahan na yan. Tama ba? Ang galing-galing nila sa harap, pero paglabas ng simbahan, ito na sila. Di ba? We are being judged time and time again. Hindi lamang po kami kung bawat isa sa atin. Meron taong magja-judge sa karakter natin. We are persecuted, pero sabi nga natin, kung alam mo kung ano yung totoo sa buhay mo, you can stand and you can continue to serve and pray to God to give you that boldness to serve His ministry. Tama po ba? So, hypocrisy is a corrupter and it should be exposed and it should be judged for the sake of the hypocrite and for the sake of the church. Kasi mahirap hanapin ng mga hipokrito kasi nagpapanggap nga sila eh. Sabi ko nga, even yung katabi mo, nakataas yung kamay, nakayuko habang nag-pray, pero hindi mo alam yung nasa kanyang puso. Diba? Nagtaas lang pala siya ng kamay kasi pinagpapawisan na yung kilikili. Nagtaas lang pala siya ng kamay kasi nangangawit ng nakaganon. Yung isa nakayuko at nag-pray, hindi pala, nakaidlip na pala. Diba? Hindi mo alam yung motibo ng puso ng katabi mo. Si Lord lang ang nakakaalam. Ano lang yung malalaman natin sa katabi natin is yung sinasabi niya. Pero yung iniisip natin tungkol sa kanya, maaaring totoo o hindi. Only God knows you inside and out. Kaya nga po, He exposed the hypocrisy para sabihin sa kanila, God sees, God knows, if you do anything against God, this is what will happen to you. Gusto nyo magpanggap bilang mga parte, ang sabi ni Lord, ini-establish ko yung church ko during this time, and I want it to be pure and holy. So, tuloy po tayo.
Yan. So, bakit ba nila nagawa yung kasalanan po nila? Una, stirred up by Satan. Pangalawa, motivated by pride. At pangatlo, it is directed against the church. So, makita po natin, since that is stirred up by Satan, ang unang gagamitin niya is pride, and it is always against the church. Nagsimula pa po ito on Genesis chapter 2, nung diniceive ng serpent si Eva. Tama po ba? So, yan po yung tatlo na yan. So, una, it is stirred up by Satan. Kasi sabi nga niya po sa verse 3, why has Satan filled your heart? So, sabi nga po natin, in-explain na po natin kanina, sabi ni Warren Wiersbe sa kanyang commentaries, hindi nga siya magtagumpay sa ginagawa niyang persecution from the outside. Kaya nga, di ba narinig na natin, if you cannot beat them, join them. So ito po yung ginawa ni Satan. Now, so tanda natin, sinabi sa Bible, Satan can either be a devouring lion para takutin ka, pero dahil hindi ka natakot, hindi ka takot sa ungol ng leon, anong gagawin niya? He will be like an angel of light para sundan mo siya. Kaya nga po, di ba? Sa mga BS natin, sinabi natin, yung sinasabi po nila, Nay, kapag nakakita ka ng liwanag, huwag kang sumama. Kasi baka ibang liwanag po yun. So, titingnan po natin na ito yung mga bagay na yun. Satan can either be a devouring lion, ibig sabihin, he is persecuting you from the outside, pero dahil hindi siya magtagumpay, anong ginagawa niya? He becomes a children of light. Anong ibig sabihin? Angel of light. Anong ibig sabihin? Siyempre, kapag nasa kadiliman ka at may liwanag at gusto mo kalabas doon, yun yung susundan mo. So we need to be wise, we need to be discerning, we need to be rooted in the word of the Lord. So, stirred up by Satan. So ito po yung isa. Sin has many tools, but a lie is the handle of it all, which fits them all. So, di ba? Anong ginamit niya kay Kwan? Kay Eve? Hindi ka mamamatay. Di ba? He lied to Eve. At anong nangyari? Alam po natin. So, kung gusto mo mapangyari yung isang bagay, gusto mo mapatunayan na ako ito, pero alam mo sa sarili mo na hindi pala ikaw yon, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka, di ba? Gusto mong matanggap sa trabaho, di ba? And I'm not proud of it, para nag-apply ako sa Taiwan. Sabi nung nag-interview sa akin, nung general manager na, alam mo ba itong makina na to? Yes sir, alam ko yan. Lahat ng tinanong niya makina, alam ko. Pero wala po akong experience doon. Kaya nung pagdating doon sa Taiwan nga. Pero you work hard naman kasi di ka na mapapauwi. Sometimes we do this. Simple things na alam nating mali. But sabi nga natin, when it comes to our spiritual life, hindi na dapat pwede yon. Sino nagbasa dito ng Bible? Marami nagtaas ng kamay. Sino nagpapalo sa Bible reading? Marami nagtaas ng kamay kasi pumuso siya. Pumuso siya, hindi naman nagbasa. Di ba? Kasi alam ko yun eh. Kasi pagka-post ko, 5 seconds may nagpuso na, yung haba nung sinulat ko. Ako nga ginagawa ko yun, nasa 15 to 30 minutes para i-compile ko yung gagawin ko. Tapos, ang bilis niya magbasa, napusuan na niya agad, na nagustuhan niya. So, those are the simple things. So, hindi nyo naman gagawin. Si Kuya Jojo, hindi na nagpupuso, hindi pa nagbabasa. So sabi dito, kaya nga po, pinaalalahanan po tayo ng ating Panginoon that because of this, Satan is working in parallel with the work of God, trying to diminish the work of God. Kaya ang sabi nga po sa Ephesians, we should always wear the whole armor of God. Tama po ba? So ilang armor na po yung naisuot natin? Gospel of peace lang, no? Kasi tahimik lang tayo parate. Kaya at peace. So, ano pa yung sabi? Motivated by pride. Ito lang po, simple lang po. Gusto ni Ananias na maging katulad ni Barnabas para ma-acknowledge din siya. Para pag ikinwento tong istorya during the early church, mabanggit din yung pangalan niya na isa rin siya sa mga sons of encouragement. One thing everyone to consider him so spiritual that he gave it all when he had not. Di ba? Kasi tines siya ni Peter di ba? Tines siya ni Peter. Ito na ba lahat yon? Anong sabi ni Ananias? Yes, ito na lahat yon. Pero anong sabi ni Peter? Alam ni Peter, bakit? Kasi he has been inspired by the Holy Spirit. Basahin nga po natin yung nasa baba.
So, medyo hindi naintindihan kasi hindi sabay-sabay. So, sabi dito, madaling magpanggap upang maging katanggap-tanggap sa mata ng mga tao. Pero ang tanong, pagdating kay Lord, makakalusot ba ang iyong pagpapanggap? Nakita natin si Ananias and Sapphira, nakalusot ba? Hindi, di po ba? Motivated by pride. So ito po siya. Pride opens the door to every other sin. Dahil ito yung gusto kong maipakita, gagawin ko na lahat. Magsisinungaling ako para masustain lang yung buhay o yung pagkatao na gusto kong gawin. Whether it is spiritual or anything, lahat po yan. Sabi dito, there is no end to the things we will do just to make ourselves look good before the others. Kaya nga po, naalala niyo po yung sinabi ko kanina, maraming gusto, nakalimutan ko na, kaya hindi ko na kayo tatanungin. Di ba? Instead of trying to be somebody, you must be somebody. Ibig sabihin lang doon, magpakatotoo ka. So, pero yung tamang pagpapakatotoo. So, may sabi, it is directed against the church of God. So, anong sabi diyan? Satan wants to destroy the church and the easiest way to do it is to those who are within the fellowship. So, wag po nating isipin na, sabi nga, marami nagsasabi na, ay, ayokong pumunta sa church kasi makasalanan ako. Pumunta ka, maraming makasalanan doon. Lahat makasalanan doon. So, yan po siya. So, ano pa? Ilang minutes pa po tayo, Kuya Eugene? Yan. The church is saved. Satan is attacking from the outside, but when he gets on inside the church is in danger. Tama po ba? There is a great example, pero hindi ko na po sasabihin. So, the church is the pillar and ground of the truth. Anong ginagawa ni Satan? Satan attacks it with lies. Church is God's temple in which He dwells. Gusto ring pumunta ron ni Satan. Satan wants to move it and dwell there too. So sabi dito, the church is God's army. Pero nung ginagawa ni Satan, nagtatanim siya ng mga traitor at mapagpanggap into the ranks para nang sa gayon to discourage them. So that the reputation of the church will be diminished. Kaya nga po nagda-doubt yung iba, di ba? Ay, umaattend dyan sa church na ganito, bakit andito siya ngayon? So sino naapektuhan? Kayo lang po ba? Hindi. The church that you are attending to. So, ano pa po? Sabi dito, sa verse 4, di ko na rin po babasahin, halos wala na akong boses. Ano yung sabi dito? A lie has no legs. Di ba? Ang pagsisinungaling ay walang paa. Ano po natin ibig natin sabihin? Satan can lead you to the water of sin, but you have to be the one to agree to drink that water and proceed to sin. Ibig sabihin, what he can do is only tempt you. When you fall into temptation, that becomes a sin. So kagaya ni Ananias, pwede niya namang ibigay ng buo or hindi na lang niya ibigay para hindi siya magkasala. Pero nung ginawa niya, tinempt siya ni Satan ng ibigay is hindi lahat. At sumagot siya dahil sa hiya niya na sabihin na hindi po lahat yan. Anong ginawa niya? Nagsinungaling pa siya. So ibig sabihin, Satan cannot make you lie, but he can influence you to lie. Ang desisyon pa rin ay nasa atin. Di ba? Tama po ba? Agree po ba tayo dito? So that is also the crime of Ananias. He deceptively implying that he gave it all. So yun po siya. Isipin po natin, ganon din pa kaya ang magiging response ng Holy Spirit kay Ananias kung sinabi niya, ay hindi po. Nagtabi ako ng para sa akin kasi may pangangailangan ako. Hindi, di ba? So even if he give it partially, pero inamin na partial lang yung ginib ko, paparusahan din kaya siya ni Lord? Hindi po natin alam kasi hindi nasulat eh. We can only assume. So, ito po siya. Why the Holy Spirit places here hypocrisy, pretending something you're not, as the person to be judged in the early church. Judgments begins with the spiritual integrity of the church. God cannot be mocked. Maloloko natin ang mga
Church leaders, maloloko natin yung katabi natin, maloloko natin yung best friend natin, maloloko natin even yung mga magulang natin, yung mga taong pinakamalapit sa atin. Pero tandaan po natin, hindi natin maloloko si Lord. Tama po ba? Agree po ba tayo doon? When you understand that and you are a Christian, then lahat ng gagawin mo, masasabi mo, uy, nakikita ito ni Lord. Madali bang magkasala kapag gano'n ang mindset mo? Na alam mong may nakatingin sa'yo, na alam mo na yung nakatingin sa'yo has the authority and power to punish you and to proclaim judgment right that time. Tama po ba? So makukuha po ba natin yon? Imaginein po natin yon. May CCTV lagi, di ba? CCTV pa nga lang eh. Di ba sa trabaho natin? Nung wala pang CCTV, panay ang kape mo. Bakit doon nilagyan ng CCTV? Dumalang na pagkakape mo. Bakit? Kasi natatakot ka, di ba, na makita. Imagine it like that. Kapag gagawa tayo ng kasalanan, kapag gagawa tayo ng kamalian, isipin natin, nakikita at alam ni Lord. E paano kaya kung right there and there, kagaya ni Ananias and Sapphira, he will proclaim judgment? What will happen? Imaginein po natin. Huwag nating isipin, yes, there is a grace of God. But God is sovereign. Kaya niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Maybe He will give you that grace. Maybe He will say, hindi muna ngayon. But paano? Kung sinabi ni Lord, gawin nga kitang example. What you will do. What we will do. So, tuloy po. So, ito naman, when it comes to us, as a shepherd, as leaders of the church, sabi po dito, the hardest part of shepherding is when the wolves among the shepherd's flock feel safe in the shepherd's den. Not because the shepherd is unaware, but knowing that he will do nothing about them. Kasi kaya it's a challenge for us leaders that always stand on the truth. Kaya nga si Peter, sinabi niya kay Ananias, kaya niya kinumpront niya si Ananias. Isipin natin, hindi niyo naman pwede sabihin ni Peter dahil wala siyang ebidensya. Paano kung sabihin ni Ananias na hindi? Lahat yan. Di ba? Because, Peter has been, ibig sabihin natin, has been prompted by the Holy Spirit to do this judgment. So, ganun din tayo. We have that discernment as leaders na kung may mali, we can confront. But the judgment is from God. Tama po ba? So, tuloy po tayo. Sabi dito, yes, the churches have hypocrite. Yes, there are sinners inside the church. Yes, there are people who pretend to be spiritual when they are not. That needs to be exposed, confronted, and to be redeemed and changed and be part of the ministry. So, ibig sabihin, yes, hindi tayo perfectong tao, pero wag nating iparamdam sa kanila na hindi sila welcome. They are welcome in the church in the sense na we want you to be redeemed, we want you to be changed, and we want you to be part of the ministry. We have lagi tayong may choice kung paano natin i-approach yung mga bagay-bagay. So sabi dito, ano yung purpose natin? For them to be redeemed, for them to be changed, to be part of the ministry. And paano sila magiging part of ministry? They should accept and believe the truth that we are preaching. That each and every one of us need the Lord Jesus Christ. That each and every one of us must submit to the Lordship of our Lord Jesus Christ. So, sentence, wala nang ibang pag-uusapan dito kasi malinaw na eh. Di ba? Namatay agad si Ananias, di ba sabi dito? Hearing these words, hindi na siya nakapag-explain. Di ba? Hearing these words, kaya nga yung iba magsasabi, asa na yung grace ni Lord? Asa na yung sinasabi ni Lord na siya ay maawain? Asa na yung forgiveness ni Lord? Peter gave him a chance, kaya po siya nagtanong. Kagaya rin nung ginawa doon sa Genesis chapter 2, nung sinabi niya kay Adam and Eve, nasaan kayo? So anong ginawa ni Adam and Eve? Nagtago. So ganun din si Ananias na nagtago sa reason na ay hindi naman niya alam kung magkano yung pinagbentahan ko. Tama po ba? So, anong resulta? Death. So, pangalawa, yan. Nung dumating yung asawa niya, tinanong siya uli. Tinanong naman yung asawa niya, di po ba? Tinanong ni Peter yung asawa niya, ito lang ba talaga yung pinagbentahan nyo? Ano sabi ng asawa? Oo, yan lang. Bakit kasi di ba sabi sa verse 1,
nag-agree silang dalawa. Di ba? So, ibig sabihin, yun po yung pagkakaiba ng sin and transgression. Ang nangyari po dito, kay Ananias and Sapphira, it falls down to transgression. Sabi ko nga kanina, sin is missing the mark. Hindi po nila na-miss yung mark kasi kulang yung binigay nila. Sila ay nag-transgress kasi nagsinungaling sila na sinabi na ito yung kabuuan ng pinagbentahan namin ng lupa. So it's not about how much they give, it's not about what they give, it's about why they do that. So wala po yung giving doon. It's about the motive of the heart of Ananias and Sapphira. Amen po ba? So, yan. Sabi sa Romans 6:23, so sabi dito, when God judged Ananias and Sapphira, He also judging Satan. He was letting everybody know that He would not tolerate hypocrisy or sin in His church. Yan. Uy, sakto. Conclusion. Palakpak nga po. Conclusion na tayo. So, sabi dito, we cannot avoid sin entering the church because all of us sins. But we must not allow it to corrupt the church from the inside. Stand firm, do not compromise, do not allow pride and hypocrisy make our service and worship man-centered or self-centered. Continue with the ordinary things as the early church do. Be united, love one another through sharing, giving, and caring. Understand that what we have is from the grace of God. Lahat po na meron tayo ay galing sa Diyos. Appreciate the blessings. Be a blessing to your church and your fellow believers. Stand firm on the truth about our Lord Jesus Christ at preach the gospel. So, the challenge in the modern church right now is that, anong sabi? Mas marami ang nagpapanggap kaysa sa tunay na tumanggap. Not all who profess truly possess the faith. The professor brags and wants people to see what they do. The possessor just keeps silent and let their action speak for themselves. The professor counts, the possessor willingly give it all. So ano pa? Maaring isa tayong Barnabas o Ananias, pero isa lang ang matututunan natin, all our actions, all that we do, wala tayong maitatago kay Lord. Tandaan po natin, He sees our heart, He knows our motives. Ano po ang sabi dito? Gusto mong tumulong? Tumulong ka ng buong puso. Gusto mong mag-serve ka ng buong puso. Gusto mong magbigay para sa gawain ni Lord, magbigay ka ng buong puso. Wala pong pumipilit sa inyo na gawin yon. But you must understand the reason why you do it. Ginagawa mo iyon dahil alam mo, nakikita ni Lord yung laman ng puso mo, nakikita ni Lord yung motibo ng puso mo, at kung hindi yun nakakalugod kay Lord, mapapraise God man yung mga tao, hindi pa rin yun tatanggapin ni Lord. So, as our last part, bagtawan ko na po ito. Nakuha ko na po yan. Sige po. Sabi dito, when sin enters the church, let us not tolerate it. Confront it, judge it, remove it. Do not make the sinners and unbelievers feel comfortable in the church. Let them be convicted by the preaching of Christ. Let them understand and feel the fear and consequences of sin. Preach the truth that brings fear in the Holy God, hoping that it will lead them into repentance and transformed life in Christ Jesus. Amen po ba? So as our last statement, pray to God to kill your desire to sin than allowing sin to kill your desire for God. So, amen po ba? Amen. So, to God be the glory. So,